You probably wondering kung ano nga ba dito yung nasa laman ng box na ito. Dahil last time gumawa lang naman tayo dito ng sarili natin ditong sinihan sa mismong bahay natin, sa ating family hall. At today is the day para mag-upgrade naman tayo dito ng ating projector. At napili nga natin yung nasa box na to, which is ang Lumos Ray Gen 2. Na actually guys, sobrang daming freebies nito. Imagine that you can have this bag and also this projector for only, mamaya sasabihin natin yung presyo. Mag-iwan nga pala tayo dito ng link ng ganitong product dito sa description. Kaya natin ginawa ito dahil sa mas maganda yung mga features niya. At feeling ko ma-enhance talaga natin dito yung ating sinihan dito sa ating family hall. Sobrang affordable siya at marami siyang features. Isa lang dito yung support niya dito yung 4K resolution. At yung pinaka nagustuhan natin dito yung kanyang auto screen correction. Of course, Dolby speaker na rin siya. At may built-in na rin siya ditong phone mirroring. Before we review this, let's unbox this. Yes guys, mayroon siya ditong simple but elegant looking na box. Mapapansin na natin dito na meron siya ditong bag. Grabe, nandito na lahat. We can see the manual itself. Pwede natin itong buklatin para mas matuto tayo dito sa unit na ito. Lalo na kung first time mong gagamit ang ganitong projector. Of course, nandito yung kanyang cord. At syempre may remote din ito na meron itong manual focus. HDMI cable. Ang kagandahan dito, meron na nga itong kasamang tripod. Mini tripod siya dito along with the box. This is completely free. That being said, ito na yung ating projector, but first let's see the bag. Ito nga yung kasama niya ditong bag at sa totoo lang nakakatuwa. Dahil kasi sa meron siya ditong free bag, all to go na siya. Pwede mo kasi ditong bitbit na ito. Of course, hindi na magkakawalaan yung mga kasama niya mga accessories. Kasi nga, iisa na lang. Ready to pick up. Let's proceed to our projector. This one is called Lumos Ray Gen 2. At meron itong dalawang variant, which includes the Rise Pro stand na almost 13,000 yung presyo. Pero itong sa atin, mas mura ng kaunti. Dahil it cost me only 10,999. Ito na nga yung kanyang projector itself at mapapansin nyo na meron siya ditong parang medyo maliit lang na lens dito. This is a sensor para nang sa ganun mag-autofocus siya. Ito talaga yung nagustuhan ko dito kasi nga hindi ka na talaga dito magma-manual focus. Autofocus na siya, auto-adjust. Pero kung gusto mo dito mag-manual adjust, meron din siya sa remote. Make sure lang guys na alisan nyo mo dito yung kanyang sticker dito sa kanyang lens para mas maganda dito yung kanyang output. At syempre dito sa sides siya makikita na rin natin dito yung labasan ng kanyang heat at yung kanyang speaker. Dolby audio na siya. It means kaganang ni-review natin dati, mas better na naman dito yung kanyang audio quality. Na actually guys, sa totoo lang sobrang lakas niya. On the top part, we can see the power button, which is pwede na natin ditong gamitan din ng remote ito to turn it on. Sa back niya naman makikita natin yung kanyang AV port, USB slot, HDMI slot, sensor, and 3.5mm jack. Kung gusto mo lagyan dito ng external speaker. Actually guys, pwede rin ito via Bluetooth sa kanyang external speaker. At syempre yung kanyang plug para sa kanyang saksakan. Meron na nga itong built-in na stand pero kung gusto mong gumamit dito ng tripod, which is meron siya ditong maliit na free, ay pwede mong isalpak dito. Yes, this only 65 watts. Kaya naman sobrang tipid pa rin sa kuryente. Ang kagandahan dito, meron na nga itong built-in application like Netflix, YouTube, and Android OS. This means you can watch your favorite movies, videos, online. What this thing offers, meron siya ditong built-in dito na screen mirroring. So, di mo na kailangan dito ng mga third-party application. You can also use this projector to play games and project it into your wall for better screen display. Ang nagustuhan ko talaga dito, meron talaga siya ditong 4,500 lumens. This means mas brighter siya. Also, the color is vivid. Mas enhance siya sa madaling salita. Sa experience namin, sinubukan natin siya dito at hanggang 200 inches dito na display yung kaya niya na pwede natin dito mapanood na full details. You can enjoy your favorite movies or watch your favorite influencer on YouTube by using this projector. Ito yung sinasabi ko kanina, ito talaga yun. Yung pwede ka talaga ditong mag-automatic na ito na mag-auto-adjust na lang para hindi ka mahirapan dito. Para i-manual focus siya. Whether you move it or not, it will auto-detect and make the screen clearer. Kasi nga gumagamit ito ng AI sensor para ma-detect niya yung wall mo dito kung pantay nga ba at paano niya ipapantay dito yung kanyang display. For only 1.5 meters, pwede na siya dito mag-display ng 50 inches. This means it can easily fit in your room or any rooms na medyo maliit yung size. Ipaparinig ko nga pala dito yung quality ng kanyang dual speaker dito na Dolby. At actually guys, sobrang ganda niya. So yun guys, tatry natin dito top view para makita nyo dito yung view. Grabe. Yan.
The speaker system produces rich, strong bass, and impressive sound. No need to buy extra sound system sa totoo lang. Syempre guys, nasabi ko na sa inyo kung ano yung reason natin dito kung bakit natin bilili ito. Ang daming mga positive reviews regarding this product. Sabi ko nga sa inyo, kadalasan sa mga nakikita natin dito is almost 5-star lahat. For the past years kasi, nakita ko consistent yung mga review nila. Ipakita na rin natin yung kanyang mga settings dito para nang sa ganun makita nyo naman. Yes, may built-in na siya ditong Wi-Fi, Bluetooth, at meron nga pala itong projection, which means may setting ito sa installation mode mo. Pwede kasing iba-iba yung klase dito ng pag-install ng ganitong projector. Pwede mo ilagay sa ceiling para i-project na lang sa wall ninyo. Of course, meron itong 4-point keystone, which meron itong manual adjustment. At regarding pala dito sa video natin guys, pasensya na, medyo nag-flicker lang dito gawa ng camera. Pero actually, sa totoo lang, sa actual wala talaga yan. Yes, meron itong manual keystone, depende na rin sa iyo kung paano dito i-adjust ito. At meron na rin itong zoom, na which is you can actually zoom it and zoom out. Depende ito sa magiging size ng room mo. Dito sa image niya, pwede mo kasing enhance dito yung quality. Kung gusto mo mas maganda dito yung kulay niya, make it vivid. Pwede mo rin i-manual ito, depende sa taste mo. Of course, sa audio niya, pwede mo rin siyang itimpla dito. Meron din itong boot settings, general settings, and about. Na which is dito sa about, makikita na natin dito yung ibang dapat nating malaman dito sa unit na to. Hindi lang ito para sa bahay perfect. Perfect din ito kung isa kang teacher at gusto mo magturo. Pwede na to guys. Mag-iwan nga pala tayo dito ng link sa description below sa mga gusto mag-avail ng ganitong product. Worth it nga ba ito? Yes, worth it para sa akin kasi nga compact, sobrang mura din yung presyo niya. Tapos may auto adjustment na sa totoo lang medyo may kamahalan kasi yung ganong feature pero ito mas mura. Kaya naman masasabi kong sulit talaga.